Madiskarte. Kunyari maging girlfriend mo ako, boyfriend kita, hindi pwedeng wala kang ipon, hindi pwedeng hindi ka madiskarte kasi alam ko kung ano yung worth ko eh. Na-post ko na to eh. I mean, nalugi kami ng worth 140 million sa crypto to. Yung pinaka-worst na senaryo, na, sige, sobrang bait nito, bilyonaryo kayo na akong buhay. What if lang naman na hindi kayo nagkatuluyan dalawa? San ka pupulutin? Feeling ko na wala naman talagang tamang babae. Like, on your own definition, I know wala naman tamang babae. Ako, malakas ang toyo ko. Ako, maigo ako, ma-pride ako. Pero tamang babae pa rin ang tingin niya sa akin. Ano yung nagbigay sa'yo ng matinding trauma? Ano yung nangyari? May ex kasi ako na 4 years, tapos kinulong lang niya ako sa bahay. Never kami lumabas sa labas. Sa akin, karma, nandyan lang yan. Tama. Mabilis ang karma, hindi ka ba karmahin yan? Unahin mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo, the rest will follow eh. Kapag ginawa mo yun eh, unahin mo yung priority mo yung sarili mo. Siyempre magaling sa kama. Ang hirap naman, diba? Kakasamahin mo ng starfish lang, ng walang galaw, diba? Starfish? Parang masakit kasi yun. Lalo na kung active kayong dalawa. So parang hindi... So hindi totoo yun? Hindi yun. Sa performance talaga, totoo yung performance naman talaga. Doon nagmamatter. What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng TU Bry Podcast. At syempre nandito tayo sa Tritone Studios. Maraming salamat sa Tritone Entertainment. Kung gusto nyo naman itong content, mag-subscribe kayo. Help me reach 1 million subscribers. At syempre, pwede rin kayo mag-follow sa Spotify. Maraming salamat sa nagla-like, nagko-comment, nagsa-share. Nakakatulong to sa channel natin. At syempre, gusto ko introduce dahil ang special episode natin ngayon dahil first time pumayag, di ba? Pumayag na pumunta dito sa studio. Ang walang iba kundi ang idol nating lahat, si Sach na Laparan. Hi, Tio Bry. Magandang gabi sa inyo. It's Sash na, baby. Grabe ka naman sa pumayag. Isang invite mo lang sa amin, pumayag na agad ako. Oh, yun nga. Hindi ko ina-expect. Kumbaga ako, nag-try lang ako. Pero buti naman. Wala, gusto ko rin ng kausap eh. Oo. Kasi karaniwan niya natatakot na kung pa-interview. Iniisip niya, si Tio Bry, manyak yan. Mga ganyan yan. Pero alam mo yun? Totoo naman ata eh. Semi. Pero yung iniisip nila manyak na manyak. Pero si Tio Bry, manyak lang. Hindi yung manyak na manyak. Ganun. Yan. Pero si Sach na yun, sabi mo, ilang taon na? 27? 27 na. 27 na. Kailan ka sumikat? Ilang taon ka nun? Sikat ba? Oh, hindi pa ako sikat ka na. Nagtrabaho na lang ako at the age of 13. Yes. Tapos nag-social media influencer or artist tayo kung paano nila tawagin at the age of 16. Oh. Yung mga Filipino Vines, yung mga Viners, doon kami nag-start lahat. OG ka nga eh. Kami nila Kong, nila Jomar Lovena, kami yan. Yun nga eh, doon ka talaga Pero gusto mo mag-artista, no? Ever since? Gusto ko, pero nung kasi nagkakaroon ako ng mga role na yun, meron ako mga movies, mga series, parang hindi pala, mahirap. Kasi yung oras mo hindi mo hawak eh. Oo. Hindi hawak oras? Bakit? Ang tagal yun. Kumbaga ang standby mo, hindi ka naman pwede magreklamo, may director, may mga co-artist ka. Kumbaga ilang oras ka sa set eh. Ang tagal talaga mula umaga. Kunyari kinall type ka ng 6 a.m. tapos isushoot ka pa pala ng 6 p.m. Ganon. Diba? Ganon nga yung hintay. Yun. So parang hindi ko na kaya yung mga ganong hintay. Hindi katulad ngayon, nahawa ko yung oras ko, kung kailan ko gusto mag-vlog, kung kailan kung gusto lumabas, nagagawa ko. So ngayon nagba-vlog pa din? Nag-vlog pa rin ako, yun pa rin naman. Yun pa rin talagang kailangan eh. Business, kasi tumatanda na tayo, hindi pwedeng... Grabe naman tumakatanda. Hindi, paano pa ako? Yan. So, di ba? So ngayon si Sach na, ano yung nyo? I mean, ang pamilya mo, ano ba siya talaga before? Mayaman ba kayo? Hindi Ano? talaga. Wala talaga mahirap. I mean, hindi naman mahirap kasi nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Pero hindi kami yung sabihin mong kung ano yung buhay namin ngayon. Hindi siya magharbo. Na before sa isang studio, di ba? Sabi ko nga yung tatay ko, gitarista, di ba? Studio lang kami natutulog.
Kung saan, meron kaming studio kasi doon siya nagpaparent. Then, yung family ko, hindi kami makakatulog hanggat hindi pa tapos yung bandang tumugtog doon. So, ako sa sofa, sa lapag naman yung nanay, tatay ko, pati yung kapatid ko. So, ganun yung buhay namin. Sobrang simple. Sa 20 pesos or 30 pesos na ulam na pagkakasya namin yun sa aming pamilya. Ganun before. Panay ang biyahe ni Jacob dati. Ano ba si Papa? Ano siya strict siya pag, sa pera? Mahigpit sa pera. Ganon sila. Understandable. Oo, tapos inaano niya yun sa gitara niya, sa sa studio namin. Alam niyo yan, di ba? Oo. So, kumbaga kung sa makakatipid. Practical. Okay. Kasi kung kasya naman, bakit hindi, di ba? Pero kumakanta ka rin, hindi? Musically inclined, no? Hindi eh. Si Vaiana ang nagmana. Si Julia yon, yung kapatid ko. Before, kahapon na pag-usapan namin yan. Kasi ganito yan eh. Lahat na ng gusto kong kumanta, gusto kong sumayaw, gusto kong magkaroon ng sports, napigilan nila before eh. Kunyari, naging majorette ako, ganyan. Stricto nga yung tatay ko. Hindi pwedeng ganyan, nakapalda. Di alis ako. Tapos, di gusto ko ng sports, nag-ano ko, table tennis, ganyan. Ang sabi ng teacher ko na malaki daw yung yung, ang tawag doon? Anong tawag doon, B? Potential ko. Malaki daw yung potential ko. Hindi daw pwede kasi may babayaran kami bago ko sumali, ganyan. So, na-stop lahat yun. Tapos, sinabi ko na gusto ko talaga mag-major, gusto ko talaga ganyan. Hindi nga pwede, maiksi yung palda ko, pinag-drum and lyre ako. So, nagda-drums ako. Oo, kaya sabi ng teacher ko, ang gandang-ganda mo, nandiyan ka sa likuran. Strict yung parents ko before. So, Okay. ngayon, syempre medyo naiintindihan na nila kung ano yung mga kailangan kong gawin, which is nakatulong naman ko anong meron kami ngayon. Pero ano yung hindi nila alam sa'yo, Sachna? Hindi alam ng mga tao sa'yo? Parang lahat naman alam nila. Meron niyang hindi nila alam. Pero ano yung hindi nila alam sa'yo? Mahiyain ako. Hindi ba alam? Mahiyain exactly. ako. That's Mahiyain good, no? ako dati. Until now naman pa rin, meron pa rin namang ganun. Kaya ako napunta sa larawan before ng modeling. Kasi gusto before ng mom ko magkaroon ako ng friends. Kasi wala ako masyadong friends, nahihiya ako. Okay. Kumbaga makipag-usap, makisama sa mga tao. Ayan. So yun talaga, Yun talaga. mahihaing introvert. Introvert to. Before, pero ngayon syempre, ang dami ko na nakakausap, nasasanay na tayo sa mga tao, okay naman din. Okay. Buti na na-transcend mo. Wala akong choice. Kasi kunyari, hindi ako makipag-usap or hindi ko to mabilis kumalat yun si Sash na maldita. Si Sash na hindi nakikipag-usap, si Sash na matara. May mga ganyan Kapag hindi mo natutunan. Okay. Pero maldita ka ba? Depende. Like, ano yung nagpapamaldita sa'yo? Like, sige, itemize natin yan. Maldita ako sa partner ko. Sa pamilya ko. Kung saan ako komportable. Pero hindi sa mga taong kakausap ko pa lang or sa ganitong tao. Hindi ko kaya magmaldita sa mga ganong klaseng tao. So pag nagmamaldita ka, close na kayo. Ibig sabihin nun. Yes, komportable na ako. So pinapakita ko na talaga kung sino ako. Okay. Oo. Kasi pag sa iba na control ko pa Alright. Sino ba talaga si Sachna? Sino? Ako? Yun Parang talaga totoong ikaw. Generous ako na tao. Kumbaga gusto ko lahat ng taong nasa paligid ko. Kung anong meron ako, gusto ko meron sila. Wow. Kung ako kasi, gusto ko nagsasucceed ako kung ano mang ginagawa ko kasi feeling ko nadadala ko sila lahat 'Di ba? Ang tawag dito, sabi ko nga, nag-post nga ako before na gusto kong maging successful pa kasi pag naging successful ako, lahat ng tao nasa paligid ko magiging successful din kasi alam ko hindi ako madamot. Okay. Kumbaga lahat nakukuha ko, lahat hilaan pataas. Masaya nun Kumbaga, gusto ko lahat. I like it. Gusto ko lahat masaya. Gusto ko lahat nabibigyan ko. Favorite ko nga yung Christmas Christmas, New Year. Kasi alam ko, dun talaga. Gusto ko dun talaga. Give talaga ako nun. Nag-ano ako ng amount talaga kung magkano ibibigay ko sa mga tao nasa paligid ko. Pero you mentioned giving. Ikaw ba, binibigay mo rin ba yun dapat sa sarili mo?
O nakakalimutan mo rin yung sarili mo? Feeling ko naman, nabibigay ko yung mga kailangan ko. Pero mentally, emotionally, minsan nakakalimutan ko na. Lalo na pag, minsan, syempre, napapagod ka na eh. Hindi mo na nafe-feed yung mga dapat na magpahinga ka, bigyan mo naman ng oras yung sarili mo. Pero siguro yung mga bagay na gusto ko, nabibili ko naman siya. Oo. Pero bakit, what's stopping you from doing yung minsan magpahinga? Trabaho. Minsan Sabi kasi ng mama ko, minsan lang magkaroon ng opportunity. So habang meron pa, i-grab mo na. Maraming maganda, maraming sexy, maraming sikat. Kumbaga lahat yan pwede kang palitan. So habang nandyan ka pa sa light na yan, habang nandyan ka pa, i-grab mo na ng i-grab. Sa akin, ako naman, just it might be a limiting belief for you na madaming maganda dyan, madaming. Pero individuality sake, kumbaga, hindi nila kayang maging satisfied. Oh, hindi naman. Parang kahit I mean, iba-iba kasi tayo. Like for example, like ako, si Yolab, iba si Yolab. Si Tio Bray, iba si Tio Bray. Si Agatep, iba si Agatep. So, kumbaga, I think that's your gift eh. So, parang sa akin, yung onti ang opportunities habang nandyan pa, it's part of scarcity. Na minsan limiting belief siya na, pero hindi talaga nauubos ang oportunidad eh. Just as long as importante, okay ka. Masaya ka, okay ka mentally, okay ka physically. Yung ewan ko, spiritual kasi ako. So, high vibrational ka. And then when you attract more better things in life, hindi siya tumitigil. Pero hindi natin masisisi yung parents natin. Kasi palaki din sa scarcity mindset na, shit, kailangan magtipid ng pera. Kaya, kasi ang parents nun, survivor ng gera or whatever. So, pero ngayon kasi hindi na ganun eh. Na parang, dati, ang hirap magtrabaho. Kailangan mo talaga magsikap, hindi ka graduate, tangina, tayo ka. Ngayon mag-post ka lang. Ngayon, post ka lang. Iba na. Iba na naman. Nagpabago na eh. So, dapat iba na rin yung thinking ngayon. Ngayon, ang labanan, I think the more you take care of yourself, the more you attract better things. Kasi parang sinasabi mo sa universe na, shit, limited ang opportunities. Guess what? Limited nga talaga mangyayaring opportunities. Siguro ako na yung may problema. Hindi ko kaya walang trabaho. Hindi ko kayang, tama naman. Hindi ko kaya mawawalan ng trabaho. Parang hindi ko kayang walang ginagawa. Yun, okay yun. Yun. Okay Kumbaga, yun. kailangan kunyari lang wala akong trabaho ngayon, mag-iisip ako ng gagawin, makikipag-meeting ako sa ganito. Parang hindi ko sinasayang ang oras ko. Oo, tama. Siguro But yun. Don't neglect yourself. Yun lang yung sinasabi ko. Na minsan, kasi mga tao parang, ang pahinga, ayaw magpahinga. Pero nakakalimutan nila, pahinga is also part of productivity. Kasi dyan ka nakakaisip ng mga bagong pwede kong gawin, bagong content, bagong kasi nagpapahinga ka. The more na hindi ka nagpapahinga, pwede lang yung 7 araw na nagpapahinga, di ba? Iba yun. Pero yung 2 araw, 3, ibigay mo sarili mo. If it's going to make you feel good, why not? Sige, next month. Next month? Malapit na. Pero ngayon, ikaw ba? Like for example, let's go to relationships. Like, ano yung na-attract sa lalaki? What do you mean? I mean, ano yung nakakapagpa-attract sa'yo na qualities na sa lalaki? Madiskarte. Okay. Mawalan siya ng pera, alam niya kung paano kumuha ng pera. Diba? Kasi, hindi lang madiskarte, syempre, tungkol sa family family-oriented. Sa basta eto lang wala nang anuan dito, wala nang sugar coating dito. Dapat may ipon ka. Hindi pwedeng walang ipon. Hindi pwedeng wala kang, kunyari maging girlfriend mo ako, maging ako yung boyfriend kita. Hindi pwedeng wala kang ipon. Hindi pwedeng hindi ka madiskarte. Kasi alam ko kung ano yung worth ko eh. Dapat alam mo kung sino yung nililigawan mo, sino yung girlfriend mo, sino yung kasama mo, sino yung partner mo. Hindi sa akin pwedeng tamad talaga. Kasi sabi ko nga sa'yo, diba, hindi ko kayang walang trabaho. Gusto ko araw-araw may ginagawa ako. Dapat ganun yung partner ko. Na kaya akong sabayan. Kung di ba na ako kaya higitan, kahit sabayan lang ako. Kasi iba sinasabi ng ibang tao, ibang girls na parang okay lang kahit wala ng pera, magsama tayo. That's bullshit. Hindi tayo mabubuhay. Walang pera. Or yung diskarte, wala kang diskarte. Lalo na sa panahon ngayon, di ba? I mean, real talk lang eh. Yung partner ko si Jed, nakilala ko siya ng meron. Ngayon,
hindi ko alam, na-post ko na to nalugi kami ng worth 140 million sa crypto to. So, as in na zero siya. Pero dito pa rin ako. Mag 3 years na kami. Hanggang ngayon, sinasamahan ko siya. Kahit na alam kong hindi kami same kung ano ba yung capacity namin ngayon, kung ano yung meron ako ngayon. Sinasamahan ko pa rin siya kasi madiskarte siya. Nagkakaroon siya, wala pero nagkakaroon pa rin siya. So yun lang yung gusto ko sa isang lalaki din, na may diskarte ka. Okay. Ayan lang What naman. else? Yun lang? Diskarte lang? Diskarte, syempre magaling sa kama. Ang hirap naman, diba? Kaya na, kakasamahin mo ng starfish lang, nang walang galaw, diba? Starfish? May ganun naman, yung mapapasaya naman yung relasyon nyo. Hindi naman pwede na ganyan-ganyan lang tayo nang hindi mo ako napapasaya. Syempre may mga needs din kaming mga babae. Alright. Ayun, so, yun si Jed naman kasi sobrang active naman yan. Kahit na umaayaw ako, go pa rin ako. Abay ko. Pero ikaw yung mention tamad. Can you define tamad? Ano yung tamad na lalaki? Siguro yung naghihintay na lang ng opportunities, hindi ka gumagawa ng paraan. Naghihintay ka na lang kung anong ibibigay ko sa'yo, kung anong meron ako. Yun yung feeling kong tamad na hindi na nag-iisip. Alam nyo kung wala ka talagang trabaho, diba? Tangina, kung mahal mo yung sa babae, pwede kang mag-construction, basta may pabigay ka lang eh. Kumbaga lahat gagawin mo para sa babae na to. Hindi lang na, wala, hindi ko kaya yan eh. Hindi pwede ako dun. Lalaki kaya mo yan. Kaya mo magbanat, kaya maging construction worker, kakakayanin mo yan. Pag may taong, kaya mo mabago sa taong na to, or mahal mo talaga yung taong to. Totoo, I agree. Diba? Lahat gagawin mo para sa kanya. I agree. Hindi lang naman na dapat mayaman din ako. Kumbaga, kahit papaano na gumagawa ka ng paraan or ng way para may maambag ka man lang sa buhay nito or nakikita, kasi pag feeling ako lang to kapag nakikipagrelasyon ka, dapat nagbibuild na rin kayo ng future together. Hindi lang yung parang landi-landian lang tayo. For me, ganun kasi ako. Kumbaga, dapat nakikita mo na rin ako sa future or nakikita na rin kita sa future. Ganyan ka na ba mag-isip dati pa? Hindi, ngayon lang. Ano yung thinking mo dati? Paano ka mag-isip? Dati kasi, mas mahal ko kasi yung lalaki before kesa sa ginagawa ko. Tapos, nung time na mas mahal ko yung lalaki sa ginagawa ko, napapabayaan ko lahat ng mga meron ako. Yung youth ko, yung work ko. Kumbaga, blinded na ako. Hindi ko na alam na may marami pa palang opportunity, hindi lang sa work, kundi pati sa mga pwedeng makatuluyan ko or maging, gets mo, yung maging maligo pa sa akin. Scarcity again. So blinded ako before. At before, sabi ko na parang di naman kailangan ng pera. Basta mahal mo ako, mahal kita, okay na yun. Hindi pala din nag-work yung ganun. Hindi talaga. Dati, nagkaroon ako, may first love ako before. Tapos, alam ko nag-artista siya eh. Tapos, ang bata ko nito parang 15 na ata, 16. Siyempre, blinded ka naman talaga nun, di ba? Sabi ko kahit basta wala tayong pera, ganyan, basta magmahalan tayo, blah, blah, blah. So, nag-break kami after 2 years or 3 years. Tapos, hindi siya na-girlfriend nun. Parang in-interview ata siya sa isang noontime show. But hindi ka na-girlfriend kasi may hinihintay daw siya, something like that. So, tapos, nagkita na ulit kami after 10 years. Wala siyang girlfriend nun. Hindi talaga siya na-girlfriend kasi may usapan kami before na kung wala pa akong boyfriend, wala pa siyang girlfriend nun, kami na lang magkatuluyan. Abay ko. Tapos, hindi ata 10 years. Basta 6 years, 7 years, mga ganyan. Tapos, so nagkita kami, nakita niya yung buhay ko na hindi na ganon, katulad dati. Tapos, dun, nagkaroon kami ng closure sa akin na hinintay niya nga daw ako, hindi daw siya na girlfriend. Pero nung nakita niya ako, sabi niya na hindi na pwede kasi hindi niya mabibigay sa akin yung buhay ko anong meron ako ngayon. Sad ako noon. Sad boy. Oo, Sad boy din siya. Oo, pero sad din ako noon kasi parang sad ako na ma-happy ako kasi nakikita mo ko na yung worth ko. Tapos nakita ko na parang, syempre naghintay ka tapos nung nakita mo na ako na hindi nga talaga pwede kasi yun nga, hindi mo na mabibigay yung buhay na gusto ko. So, kailangan niya na akong i-let go noon. Okay. So, yun yung mga ko na kaya hindi kami nagkatuluyan kasi tungkol sa financial, hindi niya na mabibigay sa akin yun. At nakikita niya naman on social media nun eh. Okay. So you mentioned, sabi mo, worth ko.
ano yung sa tingin mong deserve mo? I mean, alisin natin yung limit, alisin natin yung sasabihin ng ibang tao. Pero para sa ano yung worth ni Sats na Laparan? Ang tagal ko kasing binild yung sarili ko para makuha ko yung respect na gusto ko. So, malaki kasi ang respeto ko sa sarili ko ngayon. Malaki yung respect ko. Hindi porket nagsisexy ako or nakikita ng mga tao na pinapakita ko na wala na akong respeto sa sarili ko. Malaki yung respect ko at malaki yung tiwala ko yung sarili ko na kaya ko pang mag-build ng more. Hindi lang ko anong meron ko, kaya ko pang mag-build ng more. At gusto ko yung tao na yun, ganun din yung makuha namin dalawa, hindi lang ako. Kumbaga dalawa kaming parang gagawa ng empire together. So yun yung nakikita ko. Tsaka yung genuine kasi ako ng tao eh. So, kung ano man yung pinapakita ko, ano yung mga sinasabi ko, totoo talaga yun. Kung ano yung pinapa-feel ko sa'yo, totoo talaga yun. So, kung once na break mo yun, parang never na siyang babalik ulit sa dati. Kung paano mo ako nakilala. Alam naman ni Jed, yan lagi kong sinasabi sa kanya, sabi niya sa akin, alam kong you deserve better. Pero gusto ko ako yung maging better na yun. Diba? Okay. Sweet. Grabe na to. Yan. So ikaw, alam mo ano yung nagpa-realize sa'yo ng worth mo? Sarili ko lang. Wala namang magpaparealize na sa'yo, kundi ko lang. Kasi usually may nangyayari. Di ba may nangyayari na dati, pag ka, biglang may isang hampas sa ulo mo na, okay, magigising ka. Nagkaroon ako ng depression and anxiety for how many years. So, yung mga time na yun lagi kong kino-question yung worth ko, na parang ano ba ako, bakit ganito, bakit ko nararanasan to. And then, syempre, sa mga healing part tayo na parang, kailangan kong bumangon. And then, kapag bumangon ako, dun ko na-realize lahat sa buong katawan ko na, kailangan bumangon kasi ito ka at kung ilang beses ka mang madapa, parang kaya mong bumalik at bumangon ng bumangon. Ilang beses na ako nadadapa eh. So I know kung paano ako bumangon ng bumangon. Alright. So doon mo talaga na nakikita. Yes, kaya akong bumangon. Ang hirap kaya bumangon ng bumangon. Nakikita ko naman sa aura mo sa mo, ganun kang babae. So, okay. So sa lalaki yun yung diskarte. How important is pera sa babae? I mean, can you expound more on it? Na gaano ka-importante yung pera? Anong masasabi mo dun sa mga lalaking nagsasabing, pera na naman. Ano na naman, mukhang pera yan. Ganyan. Ano masasabi mo dun? Pera na naman. Kasi kailangan mayaman. Kasi dahil mayaman. Di ba yung nakikita ba yung mga comment na, anong masasabi mo dun? Sa pera? Ano yung kung paano ka-importante sa amin yung pera ngayon? Ang iniisip ko lang, di naman sa akin Kumbaga yung POV lang na nakikita ko sa ibang tao na... Like gold digger naman yan? Pera na naman? Kasi Ano masasabi mo doon? Iba nga, ang pangit nila tapos nagloloko pa sila. Kumbaga, kung ikaw babae ka, doon ka na lang din sa may pera. Magloko yan. At least sa Paris ka. Kumbaga na parang, yun yung mga nakikita ko sa iba. Kasi ang dami ngayon mga post on social media na ganito na itsura nito, sigbin na nga, tapos nagloloko pa. Ang sakit noon. Kumbaga mas masakit yun. Eto, pag nagloko to, kasi may pera. Eto, pag nagloko tong pangit na to, kasi nagmahal? Hindi nga kasi nga pangit, nagloko nga diba? So anong interpretasyon nyo doon? Diba? Nagloko na pangit, nagloko na may pera. Saan ka na? Joke lang. Joke lang talaga. Pero ako kasi, syempre, ayoko naman sa dalawang yun. Ayoko naman sa, kahit may itsura onte, basta may diskarte, may ipon, okay na ako doon. Hindi naman kailangan na sobrang yaman kasi kaya ko naman yun. At ako na yun. So, ine-expect mong yung lalaki ba? Wala naman masama dito, no? Pero ine-expect mong yung lalaki, buhayin ka. Hindi. Kaya kong buhayin sa What if there's this guy who says, huwag ka na magtrabaho, ako nang bahala may ganyan sa'yo. ako nang naging partner. And I want to take care of you. May ganyan akong partner before, ex ko. Billionaire siya. Hindi ko naman naramdaman na kaya niya naman akong alagaan kasi nagkaroon ako ng depression sa kanya Kumbaga... sabihin natin maayos na lalaki. Maayos na lalaki? Pati yung ugali, yung talagang chill. Akong bahala sa'yo. Ganyan. Tapos hindi naman ng babae. Maayos. Maayos siya, may pera. Are you willing to receive?
To receive? Sa Of course. kanya. Oo naman, bakit hindi? And huwag ka na mag-work. Relax ka lang. Ay, Gusto mo mag-work pa din ako. Okay. Oo, mag-work pa din ako. Pero, So, hindi mo talaga kaya? Hindi ko kaya. Mag-work pa din ako. Paano pag iniwan ako nito? Okay. Di wala akong ipon, wala akong wala akong saan yung bagsak ko? Doon mag-isip tayo palagi ng, alam mo yon ng yung pinaka-worst na senaryo. Na, sige, sobrang bait nito, bilyonaryo kayo na akong buhay. What if lang naman na hindi kayo nagkatuluyan dalawa? Saan ka pupulutin? Kaya maraming mga mag-asawa or partner na, pinigilan magtrabaho, tapos nung naghiwalay kayo, hindi mo na alam saan ka pupunta. Or hindi mo na lang maiwanan to kasi wala ka eh. So yung mga girls dyan, na parang kahit na meron to, or sinasabi wag ka magtrabaho, do your thing. I mean, iba na yung panahon ngayon eh. Hindi na yung katulad dati na yung lalaki na nagtatrabaho, na lalaki yun lang yung strong. Dapat ganun din yung mga babae. Anong masasabi mo naman dun sa mga halimbawa, babae, na nag-i-expect sila ng high value man na lalaki. Pero kung titingnan mo sila, pag tiningnan mo naman sila, ang meron lang sila dahil kasi maganda daw sila. Tapos ganyan. Yun don't deserve nila. Anong masasabi mo? Naku, baka marami tayong kaaway dito. Marami tayong magiging kaaway nito. Grind nila yun. Deserve daw nila yung maayos, yung gagastosan sila, yung sahod, mga 1 million a month, mga ganun daw. Tapos kasi maganda sila. Ganun Maganda daw. sila. Oo. Grind na nila yun. Kanya-kanya naman tayo ng grind dito. Safe? Ba-safety. Sa kanila nila yun, kumaga, wala eh. May ganun yung Pero anong perspective belief mo nila dun? sa buhay eh. Sige, ano yung perspective mo dun? Like for example, enough ba na ang ambag mo lang sa lalaki ay ganda mo? Pwede. Bakit hindi? Naganda lang yung ambag mo. May mga ganun ha. Para sa'yo. Ako, Yung sa'yo. naganda lang? Oo. Hindi lang kasi magiging ganda lang yung pag ako naging girlfriend na, hindi lang syempre ganda yung ambag ko. Pero may ambag pa rin naman ako. Na may ganda pa rin naman na ambag. Pero, Oo naman. Pero ibig sabihin, anong point? Sagutin mo yung tanong ko. Ang hirap naman nun. Huwag niyo akong aawayin ha. Pero, I-real talk mo para matuto. Yun naman yung para matuto. hindi dapat na ganda lang yung ambag mo. Siguro, kung wala kang ambag, wala kang trabaho, or ganda lang talaga yung ambag mo, siguro kahit suporta mo na lang sa ginagawa ng partner mo, nandiyan kayong spiritually, mentally, lahat nandiyan ka para sa kanya. Tama yun. Agree naman ako doon. Siguro Maganda yun na lang. Okay. Yung ambag, plus points lang yun, pero hindi yung pinaka-main factor sa relasyon nyo eh. Kasi ang nangyayari ngayon, napapansin ko yung mga iba, nagiging na nila yung self-worth. Minsan nagagamit. Alam ko yung deserve ko. Alam ko nagiging entitled na yung mga ibang tao na Hindi lang naman ganda lagi ang puhunan sa mga, hindi lang laging ganda eh. Lilipas din naman kasi yan. At maraming maganda talagang mga babae o ibang mga tao pa. Kumbaga, patunayan mo lang din na kung ano pa yung kaya mo maihab sa partner mo. Yung nga sabi ko nga, mentally, spiritually, mga pwede mong itulong pa sa kanya. Hindi lang kahit sa mga financial. So, bilang babae, ano yung pinakamagandang magagawa mo para sa lalaki? Para how do you handle a guy properly for you? Suportahan siya sa lahat ng mga desisyon niya. Okay. Alam ko rin naman na tiwala ako kung ano yung mindset or pag-iisip na meron siya eh. Naging partner ko nga siya eh. Kumbaga, suporta ako sa lahat ng mga magiging desisyon niya. Or kung magkamalin man siya, bumagsak man siya, hindi naman para iwan mo agad, kundi para nandiyan ka, para i-push pa lalo siya. So yun na siguro yung magiging ko sa kanya, magiging tulong ko sa kanya sa partner. So paano ba maging tamang babae para sa isang lalaki? Feeling ko na wala naman talagang tamang babae. Like on your own definition, I know wala naman tamang babae, but on your own Depende perspective. kung tama yung lalaki. I mean, depende kung ang tingin sa'yo tamang babae. Ako, malakas ang toyo ko. Ako, maigo ako, ma-pride ako. Pero tamang babae pa rin ang tingin niya sa akin. So, depende yun kung paano ka tignan ng partner mo. Pero paano dapat, aside sa suporta, paano ba dapat tatuhin ng lalaki? Paano tratuhin? Paano i-serve? Paano and then para maano mo? Naku, parang ako dyan, failed ako dyan. Next day nga, paano ka mafe-fail? Mahal na mahal lang talaga ako niyan. Pero kasi, pagdating sa relationship kasi namin, diba,
alam niya na yung decision ko mismo, minsan yung nasusunod. Iba-iba kasi, di ba, ang relasyon. Minsan kasi decision ko yung nasusunod. Kapag hindi nasunod, hindi pwedeng hindi. Dapat decision ko yung masusunod. So, ganun ako. Kaya sabi ko na, pagdating sa mga ganyang usapin, feeling ko, failed ako. Kasi hindi ko alam kung paano ko, trato talaga ng tamang-tama para sa kanya. Kasi alam ko, kaya ko siyang mahalin. Minamahal ko siya, nilalambing ko siya. Kung ano yung normal na relasyon, maging loyal sa kanya, which is, yun naman talaga kailangan, loyalty sa isang relasyon, di ba? Si Sashna, paano maging girlfriend? Siguro, alam niya sa sarili niya na 60-40 kami. Okay. Dapat 60% yung pagmamahal niya sa akin, 40% lang ako. Okay. Kasi mas binavalue ko yung ngayon na yung work ko, yung family ko, yung priority ko ngayon. Dahil di pa naman kayo mag-asawa. Kapag mag-asawa tayo, sige, 100% ko ibigay ko sa'yo. Pero ngayon na partner pa lang naman tayo, kailangan na mas mahalin ko yung sarili ko, yung work ko, yung family ko. Kasi kakakilala ko pa lang naman sa'yo, so hindi pa natin alam ko na yung future. At aware siya dun eh. Dati kasi mas mahal na mahal ko yung lalaki. Pero ngayon na mas feeling na nararamdaman ko na mas mahal ako ng lalaki, mas nagagawa ko yung dapat kong gawin. Mas nakakapag-isip ako ng tama. Kasi wala akong iniisip na tanga na nasa na to, ba't di nag-reply to? Wala nang gano'n na nababaliw pagdating sa lalaki. Hayaan mo mabaliw sila. May mukha pa eh. Yun eh. So agree ako dun sa mahalin mo yung sarili mo. Then you can love others better. Yeah. Super agree ako dun sa ganong Tama yun. Kasi pag hindi mo naman inuna yung sarili mo, minsan hindi mo sila mamamahal ng tama. Hindi mo sila mabibigay. So tama lang, healthy lang naman yun. Yeah. Pero it's just that, why not parehas kayong magbigay, walang 60-40? Gets mo? Parehas kayong nasa energy ng giving instead of receiving. Alam mo, dream ko nga ngayon yan na sana maging ganun ako ngayon. Siguro dahil sa mga trauma na naranasan ko before, na kailangan ko din magtirana sa sarili ko, na hindi all the time na parehas tayo, na same tayo ng love, kasi hindi ko nga matapatan pa yun. Kasi sobrang mahal ako nito. Alam ko, ramdam ko yun. Hindi ko siya matapatan ngayon. Pero darating din ako sa point na yun. Kailangan ko lang muna mag-focus sa sarili ko kasi matagal ako nawala sa sarili ko. Matagal ako nakabalik ngayon. So yung nakabalik ako, parang ang dami kong kina-catch up. Ang dami kong ginagawa, ang dami ko nang kailangan i-priority na maganda pala yung mundo, ang ganda pala ng buhay. Totoo. Kasi dati nakakulong ako eh. So ngayon ko lang nakikita lahat. Nung minamahal na ako ng tao, kasi dati nga ako lang yung talagang feeling ko, ako lang yung nagmamahal ng sobra-sobra. Kasi nade-depress ako sa mga gano'n. Para kung hindi lang naman siguro ako na yung buhay ko sa isang tao lang. Before, ganun ako. Kaya grabe yung pain ko, hindi ako nakakapag-isip ng tama, para akong nababaliw. Ano yung nagbigay sa'yo ng matinding trauma? Ano yung nangyari? Ilang beses na ako naloko, pero may ex kasi ako na 4 years, tapos kinulong lang niya ako sa bahay, never kami lumabas sa labas. Hindi kami kumain sa labas, never kami nagresto. Talagang kinulong niya ako doon lang kami nagde-date, sa bahay. Okay. Ganon, so... Tapos Siya, babaero, marami siyang... Gets mo? Parang bata pa kasi ako noon eh. So, akala ko yun ang normal. How bata? 19, 20, 21. Ganyan. Okay. So, naging sa teenager ako, naging kami nun. So, parang hindi pala ganun yung gusto kong relationship. After nun, then ayun. So, yun yung matinding trauma kasi kinulong ka? Yes. Kinulong ako na walang kasiguraduhan na parang ano ba saan papunta to? Bakit? Tapos ikaw nag-enjoy lang, nagbababae ka, ganyan. Ang dami. Malala. Makabullshitan niya. Naku, galit. Ano yan? Galit. Pero ngayon, ikaw, ano na yung, based sa mga natutunan mo sa ano yung mga ma-advise mo sa mga babae ngayon? Magtira ka palagi sa sarili mo. Magtrabaho ka sa mag-grind ka para sa sarili mo, hindi para sa partner o sa sarili mo. Yun tama yung sinabi ko kanina, unahin mo yung sarili mo, mahalin mo yung sarili mo, the rest will follow eh. Kapag ginawa mo yun eh, unahin mo yung priority mo yung sarili mo. Okay. Pero ano masasabi mo sa mga babaeng, for example, paulit-ulit na niloloko at na-attract nila yung paulit-ulit na partners na ganun? Anong ma-advise mo sa kanila?
kung paulit-ulit sila niloloko, tapos iba-ibang tao pero same person. Halimbawa. tapos nagsistay sila, edi you deserve what you tolerate talaga. Totoo Okay. yun. Kumbaga Okay. kung paulit-ulit ka niloloko, tapos alam mo, tapos nagstay ka, tanga ka talaga. I mean paulit-ulit. Like for example, itong guy na to niloko siya. And then nawala sila. May another guy, same issue. And then another guy say, paulit-ulit na lang nangyayari sa akin. Bakit ganito? Mabuti naman akong tao. Pero bakit? Anong ma-advise mo? Paano siya makakalabas dun? Yun yung mga na-attract niya ng mga tao. Na kailangan magmuni-muni. Bakit ganyan mga tao palagi mo na-attract? Hindi, siguro, hindi naman sila yung may mali nun eh. Kung sabi mga mabuting tao sila, di ba? Yung partner nila yung may kasalanan doon. I mean, hindi siya. Kaya wag niyang sisihin yung sarili niya. Kasi ako ganun ako lagi kong sinisihin yung sarili ko. Anong kulang, anong pagkakamali ko, ganyan. Oo. Hindi ibig sabihin, hindi ko yung may kasalanan nun. Yung maling taong kasama mo ngayon. So, yung karma nandyan lang yan. Tama. Mabilis ang karma, hindi ka ba karmahin yan? Tama. Ayan. Pero sa relationship, okay, ano sa'yo? Kumbaga, when you get in a relationship, ano mas una ba sa'yo? Kailangan kayo muna bago mag-sex o sex muna bago maging kayo? Depende. Napaka-hipokrito ko naman kung sinabing sex muna bago kayo. Kasi kami ng partner ko, nag-sex muna kami bago maging kami. Okay. So, importante yun. Compatible kayo. Totoo, di ba? Totoo yun. Totoo yun. So, yung nakita ko, medyo compatible naman kami, di kami na. I mean, di ba, bakit papapahabain? Naghiwalay na lang kung hindi. Okay. So, you agree na nag-cheat ang babae minsan hindi siya masaya sa ganun? Yes. Yes, oo, pwede. Did it happen to you? Na nag-cheat ako sa ganun? Oo. No, hindi pa. Hindi Masaya pa. ako Pero palagi. yun yung reason minsan. Pwede. Pwede. Kasi, diba iba yung meron kayong connection? Kasi, hindi lang naman sex yun eh. Ano yun eh, love making yun eh. Kumbaga, doon kayo ano ba, doon yung mararamdaman sobrang mahal na mahal. I mean, di ko ma-explain eh, pero pag ako nakikipag-love making, syempre love making nga, syempre sobrang mas minamahal mo pa yung tao. So, pag hindi mo nararamdaman na yung ganun, habang may nagsisex sa'yo, ibig sabihin, parang wala naman na. I mean, wala na. I mean, wala nang love. Kasi nagsisex kayo, tapos parang hindi mo na maramdaman yung love. Parang, let go na, tapos na. Okay. Di ba dapat ine-enjoy yun, masaya ka dun, excitement yun eh, that excited ka dun eh. Pero once na pag ginagawa nyo na lang yun, para makapag-release ka na lang, parang hindi yung love for me. Parang hindi mo na mararamdaman yung love. Parang wala lang, gusto mo lang i-release na lang. So sa tingin mo ba ang babae kaya makipag-sex ng walang emosyon? Ako, pwede. Pwede. Depende. Talaga? Kaya? Pwede naman. Sa ngayon, tingin mo kaya Yes, kasi parang gusto mo lang minsan pagbigyan yung partner mo. I mean, di ba ang lalaki physical lang sila. Kaya ng lalaki na makipag-sex ng walang emosyon. It's just Yes. Does it also happen to girls? sa Yes, tingin mo? naman. Minsan nga nagfi-fake ka pa ng ungol. Okay. Pwede naman. Kung anong ginagawa nyo, kaya rin naman namin gawin yun. Human being tayo pareho. So ikaw ba, did you fake an ungol Yes, before? of course. Why? Para masatisfy yung partner ko. Pero hindi ka talaga na Hindi, may mga ganun ako na episode. Sheesh, bakit? Kasi may time na gusto niya, tapos ako, hindi ko talaga gusto. Pero dahil mahal mo yung partner mo, parang lahat gagawin mo na lang. O sige na, gawin na lang natin. Para masatisfied lang siya. Alright. Does size matter to you? No. Promise? Promise, mamatay na Opex man. Hindi talaga. Okay, hindi. Hindi. So, ibig sabihin, kalokohan yung sinasabi ng ibang babae, gusto ko malaki, ganyan. Parang masakit kasi yun. Lalo na kung active kayong dalawa. So parang hindi... So, hindi totoo yun? Hindi yun. Sa performance talaga. Totoo yung performance naman talaga. Doon nagmamatter. Okay, doon tayo sa performance. Ano yung sa performance? When you say performance, ano yung kailangang galingan ng lalaki dun? Anong galingan? Yung ano niya, yung move niya, syempre. Yung Okay. position, hindi pwedeng dapat same lang kung anong ginawa nyo kahapon. Iba-ibahin mo naman. Bigyan mo naman ng flavor, bigyan mo naman ng, alam mo yun, ng parang, Iba-ibahin yung location, yung position, ano? kahit ano doon, bigyan mo ng thrill, bigyan mo ng challenge. Hindi lang kama, dyan lang kayo. Oo. Kami lang.
partner kami, mga thrill kami niyan eh. Pero ngayon, syempre, naglalaylo muna kami kasi pagod na kaming dalawa. Naglalaylo. Parang lagi, parang active na active Oo. Pero tama yun, bata pa naman kayo. So, enough explore. yan. Enough yun. Okay, so hindi talaga totoo na gusto ng babae malaki. Sa akin, hindi. Okay. Hindi ko... Sa iba, yung mga ibang friends mo. Hindi ko nga gusto ng sobrang laki. Parang hindi ko siya... hindi ko siya prefer. Okay. Masakit siya lalo na kung active nga kayong dalawa. Ayun, so hindi ko siya prefer. Okay. Minsan pwede ka pang magdugo dun. Okay. Ayun. Ang lalaki ba, sa lalaki for example, anong preferred ng mga babae? Okay. Anong preferred ng mga babae in a sense na, di ba sabi mo performance kanina? Okay. Sa foreplay ba? Sa mukbang ba dapat galingan ng lalaki? Or sa mismong deed ba? Sa tingin mo? Real talk. Oo. Lahat ng bagay kailangan mong galingan. Hindi lang sa mukbang, hindi lang sa performance. Lahat habang dinudo nyo yun. Dapat every moment, every move, tinetreasure mo yun. hindi lang, dapat sa mukbang lang ako magaling Hindi, dapat lahat. Lahat magaling ka. Same lang din naman sa amin. Pressure? Pressure? Oo. Kung nag-foreplay kayo, dapat magaling ka doon. Kasi totoo naman yun. Hindi mo kakanta nga nag-foreplay dyan na hindi mo maganapan ng totoo yung karakter mo eh. Kaya professor ka, yun yung karakter mo doon. Sa foreplay, hindi mo maganapan, mukha ka naman tanga nun. So bearing talaga yun. Yun talaga sinasabi mo, bearing na Okay, so ngayon sa dating scene naman tayo, sa lalaki. Ano yung common behavior na nakikita mo sa mga lalaki ngayon na kailangan nilang baguhin to improve themselves? Ang hirap naman ng tanong na to. Common na behavior ng mga lalaki na kailangan nilang baguhin. Na nakikita mo, napapansin mo ngayon, syempre it's been nag-mature kami naman. So I'm sure nakikita mo na yung mga bagay na ganito ngayon. Para ma-improve nila yung mga sarili nila. Ano yung mga ugali. Siguro yung, hindi lang naman sa experience ko to. Siguro yung sa mga nakikita ko lang na, lalaki ako, kailangan ako yung masusunod. Kailangan ako sa relasyon na to, ako yung mataas. Hindi na siya nag-a-apply sa panahon ngayon eh. Okay. It's either minsan yung babae, minsan pantay lang kayo. Kumbaga, na siya nag-e-evolve na sa panahon ngayon. Hindi na all the time na lalaki yung kakatakutan, lalaki na yung mataas, lalaki na yung masusunod. Before kasi ganun, di ba? Kumbaga, sinasakop mo palagi yung babae sinasakop mo yung babae na lahat ng sinabi ko, lahat ng inutos ko, dapat yun lang yung gagawin mo. Diyan ka lang sa bahay, maging asawa lang kita, maging girlfriend lang kita. Mali naman yun. Robot na yung gusto mo nun. Before, pero dati kasi ganun sila. I mean, until now, may mga ganyan pa rin naman Kung ano yung decision ko, dapat yun yung masunod. Yun yung mga nakikita ko lang sa ibang mga tao. So do you believe that men and women are equal? It depends. Pero syempre, sa mga... ang hirap magsalita, mabash kasi ako nito eh. Gora! Opinion mo yan eh. Yes, equal. Yes, equal. Okay. Wag mo nang why. Okay. equal lang tayo. Okay. So, ibig sabihin, ang babae kaya mag-construction. Meron sa ibang bansa Babae? Oo. Meron yun. Search mo. Okay. Sa ibang bansa. Sa Pilipinas siguro, hindi. Oo, Pilipinas hindi. Pero ibig sabihin with strength hindi. Ako sa akin naman, hindi ko sinasabing... Yes. Yan nga Sa strength siguro, hindi. Pero sinasabi kong utak, hindi equal. But ito, I guess the better term is we have different energies. Ang babae, may mapoprovide na iba sa lalaki. Ang lalaki, may mapoprovide sa babae. Ganun pa man, na kailangan natin isa't isa. Yeah, of course. Yun siya. Walang babaeng mabubuhay ng walang lalaki at lalaking mabubuhay ng walang babae. Yun ang totoo. Diba? So sa akin, yun naman yung pinaka-ano ko nun. Tama, oo. So ikaw ngayon, anong final advice mo sa mga babae na na para umayos sila, mag-improve sila, mag-level up sila katulad na nangyayari sa iyo ngayon? Oo. Matter of time naman kasi yan bago nila maisip na kailangan ko na mag-level up, hindi pala ako para dito. Hindi mo kailangan palaging umasa sa mga lalaki para
I mean, para makuha mo yung gusto mo. Iba pa rin pag sariling kayod mo, sariling sikap mo eh. Kasi magiging proud ka dun eh. Proud ka na sabi na, Na-emphasize mo yung kayod. Oo. Okay, Yan ang kaya, dahil sa sarili ko, kung ba't ko nakuha to, ba't ko nabili to. I mean, iba yung pagiging proud mo kapag ikaw mismo ang kumuha nun, ikaw yung mismo nagtrabaho nun para sa sarili mo. I mean, wala kang, hindi dahil sa partner mo, hindi dahil sa asawa mo. Iba pa rin talaga kapag sarili mo lang. Ewan ko, siguro masyado kong, ano ba, Pero malakas ang masculine energy mo eh. Yes. Malakas eh. Yun. Pagiging strong independent woman ko talaga na parang, sabi mo na hindi ko kaya ng walang lalaki, kaya ko eh. I mean, kaya ko siya na kaya natin, hindi pwedeng walang lalaki, hindi pwedeng walang, Pero kaya syempre naman. hindi mo gusto yun. Hindi, may vibe naman eh, kung walang, Aray ko. kung kailangan ko naman ng sexual, Baka sunod yan pati AI palitan namin ng lalaki. Mahirap yan. May mga sexual na, kakayanin naman. Kumbaga, ngayon kasi, yung partner ko, nakakatulong siya sa akin sa spiritually ko, emotionally, lahat ng ginagawa ko, suporta siya. Meron siyang mga naambag sa akin na kung ano-ano. Kumbaga, Yun naman dapat eh. malaki yung tulong niya sa akin. Kaya, kailangan ko siya. Oo. Pero yung sabi mo na iba na parang kailangan ko lang makipag-sex, hindi ko ganun na. Mababaw yun kung lang yung masyado. kailangan mo. Oo. Sobrang magbayad ka na lang. Oo, di ba? Yung mga ganyan naman. Oo, yun lang yun. So ako, thank you Sach sa pagpunta mo dito. Thank you. Sobrang na-appreciate ko. Sana meron kayong napulot, no? Kasi feeling ko ang sabaw-sabaw ko ngayon. Hindi. I mean, mas nakikilala kita ngayon. Medyo, kaya nilalimang ko eh. Kaya alalim nga eh. Napapaisip na, paano sagutin to nang hindi ako mababash? Mali Parang naiisip mo ngayon, hindi pala Tio Bray podcast yung napasok ko. Oo, Parang ano iba pala. yung napanood ko sa mga podcast mo eh. Yun talaga eh. Yun talaga eh. Mabait talaga akong tao, hindi ako manyak. Ay, Manyak alam mo, na manyak lang. napanood ko yung mga podcast mo na parang mas naano ko yung, mga questions mo na sobrang hirap ngayon. Pero yung mga recently na mga naano ko, sabi ko, Diyos ko, baka puro ka manyak ka na naman. Ibig sabihin, pag-usapan matalino natin. ka? Matalino ka din. Sobrang talino mo pala. Hindi lang puro ka manyak ka lang yung nasa isip mo. Kasi akala ko gano'n, na puro gano'n. Akala ko gano'n. Hindi pala gano'n lang. Kasi yun yung nakikita ko eh. So, gano'n. So parang, tangina na pag-uusapan namin nito. Tapos nung nakausap ko siya, si Tio Brian, paano ko sasagutin to nang hindi ako nababash ng mga tao? Kasi siyempre, makakanood pa rin naman eh. Oo. Sobrang hirap ng mga tanong mo. Kasi Sach na Napapaisip ako ng mga 10 segundo. Sabi ko, na paano ko sagutin to? Kasi you deserve yung ganong tanong para mas makilala ka nila. Thank you. Kasi yun naman, ako thank you rin naman sa sinabi mo na ano. Pero yun naman talaga ako eh. Kumaga ako, I did this for the entertainment value. Nung side, makulit naman ako. Bastos ako, ganyan. Proud naman ako doon. Pero hindi ako, yun lang. Matalino naman talaga ako. Yun naman yung galing. siguro it comes with age. Diba? Trivia nga pala. Ilan taon ka na ba, Tio Bray? 46. 46. Tatay ni Sach na nakaka-alternate ko sa arts venue nung nagbabanda ako, gitarista din. So, yun. Yun lang, magandang trivia. May gusto ka ba i-promote? Promote mo naman. Wala, lang, panoorin nyo sana to or pakinggan nyo tong podcast na to kasi feeling ko na marami namang kakapulutang mga aral dito. At First podcast mo ba? hindi, may mga before Sino yung na. before mo? Madami na eh. Kaya na? Tony. Okay, Miss Tony Talks, so- V, iba-iba na eh. Okay. So, happy rin naman ako Thank you. mga yung may mga knowledge ako mga nakukuha sa'yo pagdating sa mga equality. Oo nga, no? Pwede palang ganun. So, ang dami ko ring napupulot sa inyo. Kaya gusto ko lagi, masaya talaga. Invite niyo ako sa mga podcast. Masaya talaga ako na nakikipag-usap pagdating sa iba't ibang klaseng mga, alam mo yun, may sarili kang utak na nakukuha ko rin. Masarap kausap yung may mga alam talaga. Ang sarap ko, kung ako lang, kakausap ng mga tao na may matutunan ako. Thank you. Thank you. Na-appreciate kita. Yes. Diba? Yun lang. I honor you. Yun lang sa pagpunta mo dito. So ako talaga maraming salamat kay Sach. Thank you. Salamat. Sure ka, wala kang pa-promote. Wala. Panoorin nyo lang to. Alright. So ako thank you sa Triton Studios, Triton Entertainment. Kung nagustuhan mo to, subscribe. 100K. 1 million subscribers. 100K na pala ako. Tulungan nyo ako. Tapos pakinggan nyo rin sa Spotify. Comment, like, and share din. So maraming salamat. Ito nga pala si Tio Bray. See you on the next video. Oh yeah, Thank you. termination. Beat chop. Here's another one. We got a situation right here.
Sabi nila ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. At sa chicks daw